Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of John chapter 5 verses 8 to 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo yung higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." Influences and oppositions to your faith. Alam niyo po, pag pinag-aaralan natin itong breakthrough, makikita natin na isa sa matinding kaaway po ng ating pananampalataya ay yung pong mga taong walang pananampalataya. Kaya itong lalaki pong ito na 38 years na paralyzed, gumaling instantly. Pansinin niyo po kung paano nangyari yung healing niya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo yung higaan at lumakad ka." In other words, inutusan siya ng Panginoon. At alam niyo po, healing happens when you act upon the words of Christ. Ganun po yan eh. Diyan po nagsisimula ang himala sa ating buhay kapag tayo po ay kumikilos ng may pananampalataya sa sinabi ng Panginoong Hesus. So gumaling po siya. Ngunit naka-encounter po siya nitong mga Hudyo na naniniwala po na bawal pagka-araw ng Sabat na ikaw ay kumilos. Kaya alam niyo po, maraming tao sa mundo ngayon ang tinatawag kong mga religious stumbling blocks. Sino ba sila? Sila yung mga taong hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat sila'y mukhang relihiyoso. Binabanggit po yan sa Matthew chapter 22 verse 29. Ang sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Sa Book of Mark chapter 7 verse 13, ang sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, "You nullify the word of God by your tradition." Sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila yung sinasabi dito ni Paul na having a form of godliness but denying its power. So mukha silang mga banal, relihiyoso, pero hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Siguro mukha silang mabait, pero karamihan sa kanila hindi na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. So marami pong ganyan ngayon. Biktima sila ng mga maling pagtuturo. Kinain nila yung pagtuturo na ang Diyos hindi na kayang maghimala sa panahon ngayon, at maging yung kanilang sabi nating system of belief ay ninanalify nila yung word of God. Minsan gagamit pa sila ng mga verses para sabihin hindi na kumikilos ang Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya alam niyo po, noong mga panahon na ako po'y maraming problema at minsan din po nagkasakit ng malala yung aking asawa, na kung saan dinala ko siya sa doktor pero hindi siya mapagaling ng mga doktor. Madalas po ako po'y pumupunta doon sa mga evangelistic meetings, mga revival meetings, yung mga meetings na kung saan ipinapangaral po ang faith and signs and wonders. Kasi alam niyo po, mas maganda po yung na-expose tayo doon sa mga ganong mga pangangaral. At alam niyo po, kumilos po ang Panginoon sa aking buhay, sa buhay ng aking asawa. Siya po ay gumaling. Kaya alam niyo po, depende lagi sa pinakapakinggan po natin yung nagiging resulta po ng ating pananampalataya. Kaya wag na wag po kayong didikit do sa mga tao na akala natin ay may anyo ng kabanalan, pero sabi dito, but denying God's power. Noong mga panahon na yun, di bali na ako'y magmukhang tanga sa paningin ng ibang tao. Pero ang mahalaga po ay naniniwala ko na may magagawa ang Diyos sa isang imposibleng sitwasyon o pagkakataon sa aking buhay. Ang iwasan din natin yung mga taong people with sinful and unbelieving heart. Sila yung binabanggit dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Sabi rito, that we may be delivered from wicked and evil man, for not everyone has faith. Hindi lahat ng tao merong pananampalataya.
Pero itong mga ito ay kahit sila po ay wicked or evil, binabanggit po rito, nakaka-impluwensya pa sila sa buhay ng ibang tao. Kaya doon sa Hebrews chapter 3 verses 12 to 13, sabi diyan, dapat daw po ay hindi tayo makadevelop nitong tinatawag na sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily. Alam niyo po, laging ginagamit ng writer ng Hebrews na illustration ay yung experience po ng mga Israelites nung sila ay nasa ilang. Na-develop kasi sa kanila yung sinful, unbelieving heart. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Tayo hindi natin ma-experience yung mga promises ng Lord kung madidevelop sa atin yung sinful, unbelieving heart. Ito po example lamang. Mag-ingat tayo na ang mga kausap natin sa buhay na ito ay yung mga taong complain ng complain. May mga taong hindi kayang kontrolin yung kanilang dila. Yung mga negative talkers, yung negative thinkers, puro negative lagi iniisip, yung mga warriors, mga champion warriors, reklamo ng reklamo, isip ng isip, laging problemado, at laging pinag-uusapan yung negative report. The 1 Peter chapter 3 verse 10, for whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil. So yung pala sikreto, kung gusto natin ng buhay at maranasan natin yung good days, sabi rito, we must keep our tongue from evil. So, mahalaga po manatili tayo sa pananampalataya. Kaya na-imagine ko po yung struggle nitong lalaking ito, kagagaling lamang niya, sinalubong siya nitong mga Hudyo na mga stumbling block. Pero alam niyo po, pagka ganun po ang na-encounter natin sa buhay na ito, huwag tayong magpapadistract. Huwag magpapadistract dito sa mga ganitong uring tao. I-declare natin yung ating healing. Sa halip na i-declare natin na lagi tayong may sakit, i-declare natin, i-testimony natin na ang Diyos ay pinagaling na tayo. At lalo tayong magpakalalim sa relationship natin kay Christ. Develop your relationship with Christ. Your miracle should take you to a deeper relationship with Christ and His Word. Ngayon, sino po yung mga magagandang impluwensya po sa buhay natin? Yung mga tao po na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, yung i-encourage tayong manampalataya, makinig tayo sa mga ganong tao. Yung mga taong lumalakad ng may pananampalataya, They walk by faith, not by sight. Yung mga taong may direksyon ng buhay, hindi pa bago-bago ang isip, At yung mga taong fruitful, At nakakakita ng resulta sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Yun po ang mga taong sundan natin at subaybayan natin. I-encourage po tayo nitong mga taong ito na binabanggit po sa Biblia. Dapat ganun din tayo, mag-encourage tayo ng ibang taong pinanghihinaan ng pananampalataya. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.